Scorpio, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong energy update ngayong August 16 to 31, 2024. If you are interested in private readings, mayroon tayong link sa description at sa pin comment. Pakicheck nyo lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Ayan, so let's see Scorpio. What's up? August 16 to 31 for Scorpio. Romance, yung mga naghahanap ng new relationship. So, maaring mas magiging kayo ngayon, yung parang rebellious type pagdating sa relationship. Yung tipong hindi ka na maghihintay kung meron taong darating sa buhay mo kasi ikaw mismo yung maghahanap. No? Ikaw yung mas mag-approach, lalabas, to get to know new people. Oo, kasi yung iba kasi naghihintay na may darating sa kanila. Dapat kailangan mong lumabas. Oo, part yun ng pakikisalamuha sa ibang tao. Kung hindi man lumabas, online, 'di ba? O sumali ka dun sa mga yung mga dating app. Maging maingat nga lang, 'di ba? Kasi hindi naman lahat sa internet ay totoo. Mm-mm. But for some of you, if you are already in a relationship, you will have more time with your person, mas magiging matatag ang inyong relationship. Some of you may travel opportunities ngayong second half ng August. You're going to have safe travel, kahit anumang pamamaraan ng travel yan, by land, by plane, by sea. Ayan, so safe travel for you. Medyo malayo to pwedeng abroad. Yung inyong travel, international, glamour. You are, meron kang reinvention of yourself. Kumbaga parang you want to bring out a new version ng sarili mo. Pwedeng nag-experiment ka on your looks, your styling, you are practicing healthcare, mas nagiging seryoso ka sa skincare mo. You really want to improve your looks. Yung iba, pwede rin may nagkaroon dito ng mga enhancement sa kanilang physical appearance. And I see you na mas nagiging attractive. Kaya siguro nakaka-attract din kayo ng romantic connection. Yung iba sa inyo pwedeng long distance yung relationship ninyo. Let's see your overall energy. The Page of Swords. So there's communication, clarity. Maaring meron ka mga parang tinutuklas, inaaral. You are gathering information kung meron kang certain interest ngayon na gusto mo pang matutunan. Nagre-research ka. Your challenge, the Queen of Wands. Maaring may challenge ka with a fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. Pwede kasing merong mga pumipigil sa mga plano mo, pwedeng may misunderstanding, or someone is parang in-overpower ka. Yung tipong who wants to be in control of your life. Okay? Some of you naman, maaring ang isa sa challenge nyo is yung expression nyo. Parang meron kang mga gustong i-pursue, gawin, at yung iba, pinanghihinaan ng loob or parang nagda-doubt ka sa kakayanan mo. That's why you are gathering information. You are learning para ready ka. Handa ka sa mga i-explore mo. Let's see your opportunity. The King of Wands. Wow, the King and King of Wands in the same spread. Okay. So, as an opportunity, maaaring ma-overcome mo yung fears mo, yung takot mo, na mag-explore kasi mas magiging confident ka na. Maaaring merong person na tutulong sa'yo, mag-encourage sa'yo, na mag-explore, to try new things.
Pwedeng explore sa business or sa career, sumubok ng bagong career, may career change, or mas maging very creative at sundin ang iyong passion. Mm-mm. Let's see your blessing. Uy, Three of Swords. As a blessing, parang meron ditong blessing in disguise para sa inyo. Alam niyo yung burnt toast theory na ang explanation dyan is merong parang inililihis ka ng landas na gusto mong tahakin dahil hindi mapapabuti yung sitwasyon mo doon or mapapahama ka. Kaya pwedeng meron kang pagdaanan na painful situation dahil yun lang yung way para maiiwas ka doon sa mas malaking problema. You get what I mean? Ang example dyan is, I don't know kung nabalitaan nyo, recently lang yun, yung flight ng Brazil. Nakita ko lang yun sa online, no? Na I think 61 yung namatay doon kasi nag-crash yung eroplano. And then there's this merong pasahero na hindi siya nakaabot doon sa flight na yon kasi nagkaroon siya ng problema doon sa staff. Parang nag-away sila, may issue sila, may pinag-awayan sila. Kaya hindi na siya nakaabot doon sa flight na yon. So, na-delay na yung flight niya. Nireschedule na lang siya sa susunod na flight. And yung flight na dapat sasakyan niya, yun yung nag-crash, na lahat namatay. So, you get what I mean? Na minsan akala natin, yung problema natin, yung issue natin, yung challenge natin, parusa sa atin. But actually, it's like a blessing in disguise sa'yo. Dahil meron yung kapalit na mas maganda. It's like saving you from unfortunate events. Okay? So, kung maka-experience man kayo niyan ng challenge, isipin nyo na lang na yun yung way ng universe ni God na ilihis ka sa kapahamakan, na ilayo ka sa kapahamakan. Okay? So your money, career, finances is the Nine of Swords. May yung iba sa inyo, merong ino-overthink or challenges sa career, trabaho, sa business ninyo, sa kaperahan ninyo. Pwedeng merong nagbibigay ng stress sa inyo. Marami kayong inaalala about your finances. Oo. So, I think you really have to, parang kalmahin mo yung sarili mo na, ano man tong problema na to sa finances mo, magagawan mo yan ng paraan. Kasi, you have 4 pentacles here, which is financial stability. Minsan kasi ino-overthink lang natin. Mga problema na hindi pa problema, pero problema na. So, iwasan nyo yan. Your love life, 6 of Cups, 9 of Pentacles. I see you na pwedeng, ang six of Cups kasi energy from the past. So, pwedeng merong babalik na person from the past. But I think, parang hindi nyo siya papansinin. Magpo-focus na lang kayo sa sarili nyo. Parang, aalalahanin nyo na lang yon as something na lesson na na-learn mo. Lesson na natutunan mo sa relationship. Kasi yung iba sa inyo, masaya na kayo sa situation nyo as a person na walang relasyon, no? So, syempre, kanya-kanyang sitwasyon yan. Maaring iba sa ngayon, masaya kayo sa sarili nyo, sa nangyayari sa buhay nyo personally. And yung energy ng past, some of you naka-move on na kayo dyan. Okay? I also see someone here naman na pwedeng aayusin yung relationship ninyo kasi may energy ng romance dyan. Oy, merong death or ending. Okay. I think yung iba sa inyo merong recovery from a loss. Kung meron kayong, parang may nawala sa buhay nyo, this can be anything, no? You're going to rise above, no? May bago kang perspective sa buhay. You will learn from this loss. And I think ngayon, mas magpo-focus ka on your creative side. Gusto mong mas malibang.
mas maging, parang you're sharing your experiences para makatulong sa iba. Meditate and contemplate. Yes. So, mas ngayon gusto mo ng tahimik na environment. Walang stress. You are also going to enjoy your moment, your situation, regardless kung ano man yung challenges na pinagdadaanan mo. Make time for self-love. Yes. 'Di ba? Focus on yourself, improving yourself. That's your main goal ngayong second half ng August. So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. Bye.